It's 10:55 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ibang bansa, lalo na doon sa ating mga kapatid na OFWs. At kudos dyan sa aking tito, no, na nasa Yemen, nagtatrabaho doon. Tapos ang tita Sonia ko naman sa New York. At sa mga kaibigan ko, mga kaklase sa iba't ibang bansa, maraming salamat sa panonood ninyo, ha. At subscribe and like lang po dito sa ating ginagawang coverage nga tungkol nga dito sa mga maiinit na mga balita sa ating bansa ngayon. Ang topic ko natin ngayon, ang INC o Iglesia ni Cristo na po ay nagsalita na po, nagpahayag po ng opisyal hingin po dito sa mga umiinit na issue, lalo tigit itong ICC arrest ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, share screen ko lang po yung naging statement po ng kinatawan ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin to. Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Medyo nanginginig na ka po ako. Una po, kamusta muna kaya, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, Ka Edwil, ano po, dito po sa mga maiinit na issue. Marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, Ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Po, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo, di ba? Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ayun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience, no? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Ka Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Bako, mabuti po, nabanggit niyo po yan, Ka Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya.
Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? Okay. Okay, no? Napakinggan niyo po yung statement po ng Iglesia ni Cristo. Hingin po nga doon sa mga nangyayari. No? Kung matatandaan niyo po, dito po sa channel natin, sa Current PH TV, nung March 11 po, nung nagaganap po yung hulihan na yan, ako po ang isa sa mga naunang nag-express, no, ng disapproval dun sa naganap na paghuhuli. Sapagkat ito po, yung panghuhuli po sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kasamaang palad, ay may mga kaunting lapses, no? May mga hindi nasunod na mga patakaran na nanaayon sa batas ng ating bansa. No? Na nakasaad din naman doon sa Roman Statute na sinusunod ng International Criminal Court. At ano po yun? Ito pong paghuli doon sa mga suspect, no? Na di umano ay lumabag sa mga batas ng sanlibutan, ay nararapat po na hulihin sang-ayon, no, doon sa batas ng home state ng accused. Ibig sabihin nito, may mga batas ho tayo na supisyente na isinagawa para maprotektahan po yung ating mga karapatan, no? At napakahalaga sa ICC din yan, ng International Criminal Court, no, na siguraduhin na yung mga basiko, batayang karapatan ng accused ay nasunod. Bakit? Sapagkat ito po ay makasisira dun sa integridad ng ICC bilang isang supra-national body na nagtataguyod ng karapatang pantao ng mga tao kahit na ano pang lahi yan. So, napaka-stricto po nila when it comes to procedure. At ang mga batas po natin ay ganyan din. Sa kasamaan palad, nung panahon po na isineserve itong warrant of arrest laban na sa ating Pangulo, hindi ho naging klarado. No? Bagamat sinasabi ng ating Department of Justice na supisyente ho naman, nasunod ho daw yung mga conditions in serving the warrant of arrest, sagalang atin po, yung kawalan po ng isang judge from the Regional Trial Court, nung panahon po na hinuhuli ang dating Pangulo, ay isang indikasyon na po na may hindi nasunod doon sa proseso ng pagkakahuli. Nonetheless, dahil ho dyan, sa totoo lang ay wala na ho yan kasi technically talagang nasa jurisdiction na po na talaga ng ICC yung ating dating Pangulo. And balik ko tayo doon sa statement ng Iglesia ni Cristo. Ako po yun po yung actually yung naging stand ho ngayon stand din ho ng Current PH yan nung March 11, no? Nung nangyayari itong mga pangyayari ito. Bakit kamo? Dahil nakita po natin sa mga pangyayari yon na naging emosyonal, hence ito po tayo ngayon. Nagkaroon ng distinct polarization na po ang lipo ng Pilipino dahil sa issue na yan. Kung naisagawa lang ho ng tama itong proseso ng pagkakahuli at binigyan ng sapisyenteng pagkakataon pa ang dating Pangulo, malamang sa hindi ay hindi ho tayo pupunta sa ganitong sitwasyon. No? Naintindihan ko po na maigi itong INC statement sapagkat marami ho talagang mga banta, no, sa atin ngayon sa kasalukuyan
magmula sa loob hanggang sa labas ng Pilipinas na dapat pagtuunan talaga ng masusing pansin ng ating Administrasyong Marcos. At ano-ano ho yun? Unang-una ho yung siyempre, yung napakataas na presyo ng bilihin. Ikalawa, hindi na ho napapag-usapan ngayon kung saan napunta yung ating pera na ipinantustos o ipinangdagdag doon sa pondo ng Maharlika Funds. Naririyan po naman yung issue ng AKAP at natupad, no? Yung pagbibigay ng trilyong piso sa DPWH na mas malaki pa kaysa doon sa budget ng Department of Education. Ito pong kabi-kabilang mga akusasyon ng katiwalian na nagaganap po sa loob ng Marcos administration. Ito pong mga conflict of interest ng mga appointments, no, mga appointees, no. May conflict of interest but nonetheless, pinayagan po ng ating Pangulo na pumunta ho doon sa mga sensitibong mga posisyon de gobyerno. At yan lang po ilan, no? At may mga pararating po tayo ng mga banta. Ano ang banta na yan? Siguradong-sigurado po namin, sangayon po sa mga pag-aaral ng mga foreign governments at ng NASA, ay yung matindi at mas malalapang epekto ng global warming. No? In fact, sabi ho ng NASA, itong Abril ay baka mag-hit na po yung tinatawag na solar maximum. Ano ho yun? Yung solar maximum, ito po mga solar flares na gagaling sa araw, titama ho dito sa ating mundo at magkokoso ng mga disruptions, no? Na ikalalala ng ating weather na magpuproduce ng mas malalakas na mga bagyo, mga typhoon, cyclones, at malamang sa hindi, ay mag-cause din ho ng mga lindol, etc. Ang tanong ko sa ating Pangulo, kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, tayo po ba ay handa sa mga banta na ito? No? At ano pa? Ano pang banta? Yung paglalaho ng trade war sa pagitan ng mga bansa ng Estados Unidos, ng China, no, ng Mexico, ng Canada, at yung paghahanda rin ng Europa, no, sa isang impending na recession sa Estados Unidos. Tatamahan ho talaga ang Pilipinas dahil dyan sa trade war o dahil dyan sa kalokohan ng presidente ng Estados Unidos na mag-impose ng mga malalaking tariffs. No, tatamahan ho. Bakit? Sapagkat karamihan ho sa ating mga goods ngayon, mga kinakain natin, etc., ay pawang mga galing sa ibang bansa. So kapag nagkaroon ng tariffs yan, kanino ba ipapasa itong mga extrang bayarin ng mga manufacturer at mga kumpanya? Di po ba sa atin? Tayo kasi ang consumer. Tayo po yung mga alila, mga consumer lang. No? At sa atin ipapasa yan. At siguradong-sigurado yan, tataas ang mga presyo ng mga bilihin. In fact, marami nung sasabi na may pagtaas ng construction cost, no? Maaring ganon, no? Sapagkat marami ko sa mga materials na ginagamit sa Pilipinas ay hindi naman lang galing sa China. Meron galing sa North America, sa Estados Unidos. Ngayon kapag nagtaas doon dahil sa epekto ng tariff, definitely meron tayong pagano dito. At syempre yung mga namumuong mga hidwaan, no, sa gitnang silangan, no, yung patuloy na pananalasa ng mga Israeli forces sa Gaza Strip, no, yung gera po, yung namumuong malalang hidwaan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos. At syempre yung gera dyan sa Ukraine at sa Russia, na bagamat may mga magagandang mga pag-uusap na ngayon, pero patuloy po yung distrust sa pagitan ng dalawang estadong yan, yung Ukraine at ng Russia, no? Ito po ay mga mabigatin na mga banta, no, na maaaring mag-disrupt ng pamumuhay ng ordinaryong Pilipino. Wala ho tayong napapakinggan sa pamahalaan na mga solusyon dito po sa mga bantang ito, except na pamimigay ng pera na akap at tupad, na ang namimigay ay unfortunately po ay ating mga politiko, hindi yung mga line agencies, no?
So, instead of mag-generate, no? Instead ng yung ating mga namumuno sa ating pamahalaan ay mag-extra effort na gawing investment friendly yung kanilang mga lugar para sa gayon ay pumasok ang lokal at dayuhang pamumuhunan na magkakaroon ng at ang epekto niyan ay pagkakaroon ng economic opportunity sa ating mga kababayan at mga trabaho. Ang inuuna po pamumulitika at kaperahan at yung pangungumisyon, no, dun sa mga government projects na yan. Nagagana po yan dahil unfortunately, dahil dito sa mga scandals na to ay papahinang pamahalaan, no? Kaya ho namamayani yung katiwalian sa ating lipunan sa ngayon sapagkat ho mahina ang pamahalaan. Mahinang magparusa dun ho sa mga masasamang elemento na siya pong nag-i-exploit sa atin ngayon, nakikinabang dito sa hidwaang pampolitikal. So, damang-dama po at nakikita ko, I'm sure, at ako'y naintindihan ko po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sapagkat sila po ay napakadalas na makipag-usap sa kanilang mga miyembro na nakakalat po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At dahil po dyan, yung kanilang mga binibigay na mga statement, no, ay ito po ay nanggagaling mismo sa baba. So, Mr. President, dapat to tayo po ay makinig po dyan, no? Hindi po dahil yan sumusuporta sa mga Duterte. Ang tingin ko po dyan ay nasa tama lang yung kanilang pananaw, no? Sapagkat gumagana naman ho yung mga hustisya natin dito, yung sistema de justisya. Kaya lang ho, siguro baka hindi ho lang napansin ng ating kagalang-ganang na pamunuan ng Iglesia ni Cristo na maaring yung kaso na ho kasi yan tungkol dun sa naganap noong 2016 up to 2018. So, ang punto nila ay dapat kinasuhan dito ang ating Pangulo. Pero ang point naman kasi nung mga nagkaso, pagpasensya na ho, dahil ho, sa kawalan nila, hindi ho ng tiwala, no? Kundi sa kawalan ng pagkakataon na makuha yung mga dagdag na ebidensya at mga dokumento na magpapatunay ng mga kaso ng EJK laban dito sa mga Kumbaga po sa totoo lang, tapatin na natin. Pare-parehong mga nagkasala yan. At tayo mga Pilipino, gusto natin na magkaroon ng katarungan, hustisya. At ang hustisya, ang tanging hustisya lang dyan, kung sino po yung mga nagkasala nung panahon na yon, papanagatan ho nila yung kanilang kasalanan. Umamin, no, upang sa ngayon ay malinis na ang ating pamahalaan at maalis yung mga mabibigat na damdamin na ganyan. Kapagkat habang nagpapatuloy po yung ganyan, yung kawalang hustisya, ay may parang mabigat na bato na idinadala ito ng mga mamamayan, no? Mabigat sa karamdaman o sa damdamin, ika nga. No? So, wag po nating sa mga nakikinig po nito, wag po nating husgahan, no, ang Iglesia ni Cristo sapagkat iyan po ay alonging nating lahat mapayapa lang, payapa at nagkakaisang bansa. No? Ang hindi nagkakaisang bansa ay siyang ikasasama natin at siyang ikababaksak ng ating bansang Pilipinas. Papayag ho ba tayo doon? Ay, syempre hindi. Sapagkat ang nakalaan po dyan hindi lang buhay natin, kundi ang buhay ng mga anak-anak natin at ng mga apo. So maraming salamat po. Subscribe and comment po para mas marami pong videos na gawin ang currentph.com. Mabuhay po tayong lahat.